answers on the way. There's a miracle in the making for you today. There's a miracle for you in the making. One just for you. Amen, amen. Hello, alright, well, thank you po. Salamat na meron tayong Diyos na gumagawa ng miracle pa rin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen? Alright, hindi po sasama loob ko kung i-delete nyo na uli yung video yan na inyong pinagagawa. Yung iba naman, hindi talaga re-record. Talagang kunwari lang sila nag-video. No? Pero, alright, nagkukumita man tayo ng stars, abanuhan nyo po ako mga kapatid. Okay, so stand up please, grab your Bibles, Philippians chapter number 1. Philippians chapter number 1. Pero pangako ko po sa inyo, hindi ko magti-trending yan. Philippians chapter number 1. We praise the Lord. God is in a miracle working business. Amen? Mga bagay na imposible ay ang Diyos po ang gumagawa ng himala para maging posible. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Amen? Philippians chapter number 1, verse number 27. Philippians chapter number 1, verse number 27. Let's do that. Yeah, verse number 27 hanggang verse number 30. Philippians chapter number 1, verse 27. Alright, mahalin natin ang sariling atin, Book of Philippines. Philippians chapter number 1, verse 27 to 30. Nakita niyo na po, amen? Amen. Babasahin niyo po yung 27, babasahin niyo po yung 28 until we reach verse number 30. The Bible says, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come unto you, or whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. And do not be terrified by your adversaries, which is dead and Verse number 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. 30 altogether now, ready, go. Having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. Dakilang Diyos, bless you po as we study your word this morning. Help me to be more than just time conscious. Help me, O God, to be conscious po, Panginoon, sa inyong pagkilos sa aming puso. Help me to stop when I need to stop. Help me to say things that I need to say na kailangan po namin bilang mga mananampalataya. And I pray, O God, umuwi po kami ngayong umaga na hindi lamang nakapagsabing nagsimba ko kami, kundi papayagan po namin ang salita ng Diyos na kumilos po, Panginoon, sa aming puso at magbabago po ito ng mga pananaw po namin, pamumuhay, at pasagin po ang mga bagay na hindi nakalulugod po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa awitan, testimony, special number. I pray, O God, let the word of God penetrate in our hearts this morning. Magligtas kayo ng kaluluwa, patuloy po kayo magbago ng buhay po, Panginoon. I pray in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. And thank you for standing. In Revelation chapter number 21, babalikan po natin yan mamaya. But if we will jump to Revelation chapter number 21, patapos na tayo. Nasa Revelation na tayo. Amen? In Revelation chapter number 21, such beautiful verses we hear. Wala po sa verse number 1. Sabi ng Bible, and I saw a new heaven and a new earth.
For the first heaven and the first earth were passed away, and there were no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Verse number 3, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them. They shall be His people, and God shall be with them and be their God. Look at verse number 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Verse number 5, and He that sat upon the throne and said, Behold, I make all things new. And He said unto me, Write, for these words are true and faithful. And He said unto me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of a fountain of a water of life freely. One of the beautiful verses in the Bible, verse number 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are past. One thing is sure, heaven is a beautiful place. Amen. Isa po sa magalak na bahagi ng buhay ng Kristiyano ay nung naunawaan natin, tiyak natin tayo pupunta sa langit. Gawa po ng biyaya ng Diyos. Amen? Ang langit po ay lugar na bayan na hindi lamang po ito kayang sukatin ang pag-iisip ng tao. Ako po lagi ay hesitant na magturo patungkol sa langit dahil alam ko na napakalimitado po. The Bible even says na ang mata ay hindi pa nakita, ang tenga ay hindi para narinig at pumasok sa isip ni numan ang hinanda ng Diyos na mga bagay sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So heaven is just an undescribable place for each and every one. Can you imagine a place where there will be no more tears? Amen. There will be no more sorrow, no more death, neither crying, neither shall there be any more pain. Wala nang sakit. Why? Sabi ng Bible sa verse number 1, there will be new heaven and new earth. The first heaven, yung nakikita po natin sa alapaap, and this earth shall pass away. Pagdating ng Panginoon, lahat ng bagay na mayroong bahid ng kasalanan ay kanyang gugunawin. Kaya nga po, ang iniintay po natin na bayan ay langit. Amen. Asagin nyo na sa kaisipan nyo na pag ang tao ay namatay ay magiging anghel na lilipad-lipad lang dyan sa alapaap na may pakpak at may tapos nakadiaper lang na lumilipad-lipad dyan sa... Wala po yun sa salita ng Diyos. Pangalawa, ayaw ko kayong makita nakadiaper lang sa langit. Heaven will be a beautiful place. Amen. But the most important part, exciting part of heaven is not just, you study the Revelation, it's not just the streets of gold. It's not just a mansion. Sabi ng Bible sa John 14, di ba? I will prepare a mansion. May mansion sa langit. Pero ang pinakamagandang bahagi ng kalangitan, mga kapatid, ay ang presensya ng Diyos. Amen. Meron pong langit na bayan na pupuntahan. Sabi nga ni Pastor Arnold on Friday, nakausap siya, ayaw niya daw sa langit kasi boring daw sa langit. Ewan ko ba paano maging boring? Kasi walang cellphone. Heaven will be a wonderful place. Amen. And I'm excited to go there. Amen? Hindi pa ngayon, pero excited ako pumunta sa langit. Amen? At mga kapatid, yan po ang pag-asa na inaasahan po natin dahil alam po natin may sakit man, may hirap, may kamatayan, may sakit sa mundong ibabaw nito, pero alam natin merong langit na bayan. Amen? And I gave that introduction this morning because I want us to understand, though wala pa tayo sa langit, and I'm excited to go to heaven. Alright? Though wala pa tayo sa langit, bilang mananampalataya, we can create, I've used this phrase many times, we can have a taste of heaven on earth. Amen? Maraming Kristiyano at maraming tao miserable ang buhay because they're having a taste of hell on earth. At tao pag namatay, dalawang lugar lang patutunguhan, kung hindi langit, impyerno. Halukayin mo po ang buong Biblia, wala pong purgatorio sa salita ng Diyos. Amen? The Bible says, as it is appointed unto man once to die, after this the judgment. The Bible says in Luke chapter number 16, when the rich man died, he lifted up his eyes and opened, and he was in hell. Wala pong purgatorio.
purgatorio, mga kapatid. Langit o impyerno. At isang bagay ang nais ko pong pakita sa inyo ngayong umaga, ang Biblia rin po ay nagbigay ng paraan paano ang tao magkakaroon ng katiyakan ng langit. Yan ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Pero ang Biblia din po ay naglatag ng paraan paano sa mundong ibabaw dito. Yung iba kasi gusto ko na pumunta sa langit. But listen, you've got to enjoy your Christianity here while on earth. And it will take a taste of heaven on earth. Amen. Totoo po yung joke ni Pastor Arnold nung Friday. Ewan po, nagets ng mga magulang yun. Di ba? Yung bang yung bata naligaw, saan ka nakatira? Re-report sa pulis, saan ka nakatira? Sa impyerno mo. Sinong tatay mo? Joblo. Sinong nanay mo? Yung bruhaw. Sinong dinala sa bahay? Sabi kasi lagi ng tatay ko, impyernong bahay ito. Pag nagsisigawan po yung nanay at tatay ko, tawag niya sa tatay ko, Joblo, tawag niya sa nanay ko, bruha. Kaya, nung naligaw siya, yun yung sinabi niya sa pulis. Sarabling pamilya. Sarabling buhay. Nagbilang ligtas, mga kapatid, we don't have to have a taste on heaven. We have the same God and we have the same Word of God to enjoy heaven on earth. Amen. Huwag mong kalagkarin ang sarili mo sa sanlibutan na para bang nasa impyerno ka. Ligtas ka eh. May Kristo ka sa puso. Sabi ko sa inyo, I don't know, the whole February, God is just working on me about eternity. And we are excited for eternity. Pero we can have, church is a taste of heaven on earth. Amen. Sabi nasa simbahan ka, hindi ka parang nasa impyerno, hindi makali. Amen. And ano yung magagawin natin sa langit? Aawit. Ano yung gagawin natin sa langit? Makikinig sa Panginoon, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Aba, kung ayaw ng preaching dito, mamubor ka sa langit. Ang pinakamiserable, pati yung Panginoon sa langit, tutulugan mo pa sa preaching. You see, here's our secret I see. Dito po sa Philippians chapter number 4. Philippians chapter number 4. Of chapter number 1, sa binasa po natin. We're going through Philippians, actually on prayer meeting, we're on Philippians chapter number 3. But tandaan niyo po, Philippians was written by Apostle Paul habang siya nasa loob ng bilangguan, mga kapatid. Okay? Ang bayan po ng Philippi ay pinangalan po mula sa tatay ni Alexander the Great. Now, understand this real quick, okay? So, ito po is, ang bayan po ng Philippi is under a Roman Empire. Now, pag sinabi po nating Roman Empire, alam po natin na ang mga tao po dyan ay may yabang ba? Iba ang klase ang kanilang ugali. And as a result, many Roman citizens ang nakatira po sa Philippi. Therefore, marami po sa Philippi ay loyal at sila po ay proud citizen ng bayan Rome. And Roman Empire has been really a cruel empire. Alam po natin yan. Okay, now, from our knowledge po dito sa Philippians, alam po natin na ang kausap na dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. Many of them got saved, though marami silang idea about Rome, and they have this pride and all those bit-bit nilang attitude mula po sa Rome. That's why Paul is reminding them mula po sa bilangguan dito sa verse number 27. Notice with me, alright, follow me. Sabi ng Bible, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. That word conversation talks about our behavior. Yung conversation po dyan ay hindi yung conversation na pag-uusap lamang. Yung conversation po dyan is talking about your conduct, yung ating pamumuhay. O as if the Bible is saying, mamuhay ka bilang ikaw ay mamamayan. Okay? If you would understand my illustration, parang isang Amerikano na pumunta sa Pilipinas, iba yung kanyang way of life, iba yung kanyang pagkain. Pero since you decided to live here, you live as a citizen of the Philippines. Huwag ka magre-reklamo kung mainit dito. Amen? Andito kayo. That is Paul is trying to say here. And he is talking to these people. At sabi niya, only let your conversation, only let your behavior, only let your conduct be as it becometh
the gospel of Christ. As if Paul is simply saying dito sa verse 27 na ang inyong pamumuhay, payagan mo na mabuhay ka bilang isang mamamayan. Look at the phrase, word becometh the gospel of Christ. That gospel of Christ ay yan po ang magandang balita kaya tayo nagkaroon ng katiyakan ng langit. Let me simplify that verse this morning as I explained, okay? Paul is reminding ang mga taga-Rome na nasa Philippi. You understand? Iba ang behavior, attitude, problem, and everything. But he did not remind them na mabuhay kayo bilang mga nasa Philippi na kayo. No! Paul reminded these people na your conversation, ang inyong pamumuhay should be worthy, ay dapat makita yung gospel, yung impact ng kaligtasan na meron kayo. Amen. Amen. Naunawaan niyo po ngayong umaga mga kapatid? Paul is writing these Christians in Philippi na nauunawaan po nila yung reality bilang citizen ng bayan na Rome, pero naninirahan sila sa Philippi. And Paul uses this analogy para encourage ang mga mananampalataya na tayo ay tagalangit. Alright? At bilang tagalangit, pero wala pa tayo doon, pero dapat tayo mabuhay na ikaw ay tagalangit. Amen? That's why simple message this morning, a taste. Let's give people a taste of heaven on earth. Tayo po'y hindi na taga rito sa sanlibutan. When you got saved, you are heaven bound. Amen? Nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas, pag namatay ka, saan ka na pupunta? Hello, saan ka na pupunta? Sa langit. And Paul is reminding them, yung pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw nito, listen fathers, ang pamumuhay natin sa mundong ibabaw nito, be it become worthy, nawa makita na tayo ay tagalangit. Amen? Na ikaw ay ine-enjoy mo ang mundong ibabaw nito dahil alam mo, you are a citizen of heaven. How do we do that? Paano po natin gagawin yun? Paano tayo mamumuhay bilang mga tagalangit habang tayo nasa mundong ito? Paano natin mapagtitiisan ang mga pagsubok sa mundong ito na meron tayong pangako ng langit na bayan? Paano po natin ma-enjoy ang langit? Is it possible to bring a taste of heaven on earth? Nakakalungkot makita pagka, my burden with that couple's night, parents, for your homes to have a taste of heaven on earth. Huwag naman yung bahay natin, para laging impyerno, di ba sabi ng Bible, there is weeping and gnashing of teeth. Yung bahay mo parang may nagngangalit lagi, kala mo lagi may sunog, kala mo lagi may sigawan, kala mo lagi, pabira, sabi ng kapitbahay, akala ko ba nasa ilalim yung impyerno, ba't parang kapitbahay na namin? Sabi ba kung anong meron sa impyerno? Mga taong makasalanan. At pag ang bahay natin ay napupuno ng mga tahanan, mga tao na ang bira tinotolerate ang kasalanan, we're giving them a taste of hell on earth. Now I encourage you this morning, it is possible through the Word of God to give our homes, our families, our community a taste of heaven on earth. Nakakapagod naman ng tahanan na lagi na lang nagbabangayan. Nakakapagod na ng mag-asawa na lagi na lang nag-aaway. Nakakapagod naman ang mga anak na lagi na lang nagre-rebelde sa magulang. Nakakapagod naman na lagi na lang pambihira ang mga mananampalataya nagsasabing sa langit pupunta, pero ang pamumuhay ay parang pupunta. Kaya nga, Paul is trying to encourage believers na dapat yung pamumuhay nyo mas motivate people na tayo ay tagalangit na. Amen? How did he do that? Paul, nagpakita po si Apostol Pablo dito ng tatlong bagay lamang. Just three things this morning, alright? So that we can bring some of heaven on earth. You want that? Amen? Ano pong gusto nyong makita sa tahanan? Langit o impyerno? Huwag naman lalong purgatorio. Let's live as a Christian and let's give. And
that's going, alam niyo po, ang purpose ng Panginoon, everybody listening, alam niyo ang purpose ng Panginoon, kung ikaw, ang purpose lang ng Diyos para ikaw ay pumunta sa langit. Sana nung tinanggap natin si Kristo, inatake ka na sa puso, langit ka na. Diba? Pero bakit nabubuhay pa tayo ngayon? It is because God wants to use you and me to bring a taste of heaven on earth. Amen? Tatlong bagay po ngayong umaga. Ang hapon nung nagturo ng Sunday school, kaya ako lagi kinakapos ng oras, hindi ko na pagtuturuin uli yung taong yun. Look, verse number 27. Only let your conversation, again, that conversation talks about our conduct, our behavior, yung ating pamumuhay, be as it becometh the gospel of Christ. Look, that whether I come, because Paul is in prison, sabi niya, whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs. Nasa bilangguan siya, naririnig ko ang inyong pamumuhay, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving, what's the word? Together for the faith of the gospel. Now, he's talking to a church, a group of people, okay? But let me point out here, every family, bawat pamilya. At isang bagay para madala natin ang langit dito sa ating tahanan, sa ating paligid, is this. Number one, let us work together in sharing the gospel. Let us work together in sharing and bringing the testimony of the gospel. Now, understand that phrase, sabi ng Bible, that ye stand fast in one spirit. Everybody listening? One spirit. Why? Kasi po marami sila. Buong simbahan ang pinag-uusapan dito. Okay? At ang ninanais niya para makita ng mundong ito ang patotoo na tayo tagalangit. Magkaisa tayo. Alright, let's stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. Bilang mga tagalangit dito sa mundo, mga kapatid, let's make it sure that we are working together, that we are standing together. Nagkakaisa tayo, buong tahanan, tagalangit tayo, pagkaisa tayo na ibahagi pa ang salita ng Diyos sa mga tao na kailangan ng kaligtasan. Amen. Yung pagkakaisa man lang ang tahanan, huwag lang yung pagkaisahan yung taong imaway sa inyo. Huwag niyo na pagkaisahan, chismis yung pang ibang tao. Nagkakaisa rin man lang kayo, magkaisa na tayo sa tamang bagay. At magkaisa tayo na ang tahanan natin, ang ating pamilya, ang ating buhay, will stand fast together for that gospel. What is gospel? Gospel is the death, burial, resurrection of Jesus Christ. Ito po yung kaligtasan ng tao. Ito yung nakamtan mo. At kung ang pamilya magkakaisa as one, ang lalabas sa tahanan ito ay hindi chismis. Amen. Ang lalabas sa pamilyang ito ay hindi paninirang puri sa mga kapitbahay. Yun yung alas 6 pa lang ng umaga, may nagkukumpulan na doon mga kumare. Nagmamarites na. Ang nakakalungkot, pag Kristiyano, kasama ka pa doon. Amen. Pagka Kristiyano, may nagtitext pa sa'yo. Let's stand fast together. Magkaisa po tayo na tayo ligtas. And let us have one mind. Amen. I mean, nakakatuwang makita pag ang buong pamilya nilayunin mag-akay ng kaluluwa sa pamilya. Alam niyo, pag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagkakaisa, every Saturday, meron po tayong Father Soul Winning. Papadala sa akin ng picture yung mga tatay. Ako lang, pero ako'y lumulundag sa tuwa, mga kapatid. Pag nakikita ko mga tatay, ang dala Biblia at tracks inialam. Saan nagkakaisa ang inyong pamilya? Hello? Magsiraan na lang ng bianan, ng pinsan, ng kapitbahay, ng agawan ng lupa, ng chismisan dito, ng amira. Ang dinadala natin ay impyerno, hindi langit. Amen. Pero pag ang bitbit ng inyong pamilya sa inyong reunion ay salita ng Diyos. Nung New Year, I was happy to see families na pambira. Bago
I heard testimonies na dati, pambira, basta Pasko, bagong taong kain at tutulog, tapos na. Pero ngayon, I see families nagdi-devotion na. Babahagi ng salita ng Diyos. Amen. This year we strive, mga anak ko, we're challenging our children. Gumawa po sila ng chart sa bahay. Nakalagay doon, tatay, nanay, kuya, Ella. Nakalagay po doon, ilan ang souls mo ni tatay, ilan ang souls mo ni nanay, ilan ang trucks ni Edri at ni Ella pinabigay. Why? We want to show our children that we're in heaven on earth. Ano listahan nyo sa bahay? Sino bubugbugin natin? Kaninong bahay susunugin natin? Sino ichichismis natin? And it's happening! Nakakabuo kayo ng group chat para sa mga anong bagay. Naunawaan nyo po ba gaano kamiserable na ang mundo natin, mga kapatid? And there must be families and there must be couples who will be striving. Let's mag-asawa kayo, magkampihan kayo na maluwalhati ang Diyos. Magkampihan tayo na mailapit natin ang ating mga anak na makilala nila si Kristo bilang tagapagligtas. Huwag natin bitbitin yung ating mga anak na, anak, awayin natin si nanay. Anak, awayin na. Pambira. Ano to? World War III? And the only way the world, this earth, will believe us ay pag nakita nila na ang tahanan natin ay parang langit, hindi parang impyerno. Amen? Maririnig nagmumurahan sa bahay. Maririnig nagsisikawan dito. Maririnig, tapos makikita nila pag Sunday, may dala tayong Bible, no? Sabi ng mga kapitbahay, ano ba talaga itong mga to? Tagalangit ba talaga to? Taga-impyerno itong mga to? Nakukunawaan niyo po ang impact na nilalalang natin sa ating pamilya. Hello? Tiyo ba? Tapos pag bibisitahin naman, ay, nandiyan na area leader natin, dyan pastor, itago yung ashtray, itago yung, pero ilabas yung Bible. O, nilungkot niyo pa kami. Are we creating a working together na makilala si Kristo, makilala ang Ebanghelyo, maunawaan na ang paraan sa langit ay si Kristo at yung Kristo yan ay nagbago ng aking buhay? Amen! Mga kapatid, iniligtas ka ng Diyos so you will give a taste of heaven on earth. I'm excited sa langit kasi sa langit wala nang chismisan. Amen. Wala nang bangayan. Di ba? Bati na kayo lahat sa langit. Amen. Yung iniiwasan mo dito, katabi mo ng mansyon yun sa langit. Baka parusahan ka pa ng Diyos, magkakwarto pa kayo habang buhay. But understand this. Let's have a taste of heaven. Let's have a family. Fathers, let's lead our family na alam nila na ikaw ay tatay na mayroong paninindigan sa salita ng Diyos. Na ikaw ang tatay na namumuna pag-araw ng linggo tayo nasa simbahan. Pag meron ang usapan sa bahay na alam mo hindi nalulugod ang Diyos, you will stand up and say, hindi yan pwede dito sa tahanan. Hindi pwede ang ganyan away sa tahanan. Hindi pwede ang bisyo sa tahanan. Hindi pwede ang murahan sa tahanan. Hindi pwede ang kasalanan sa tahanan. Oh, why? Because we want a heaven on earth in our home. Amen. Nakalungkot pag mga tatay at nanay pang sinisita tayo, huwag ka na magmura. Pero may maliliit na bata pa sisita sa atin. Mas natututo pa ba sila sa Sunday school kaysa tayo dito? You see, there must be a working together for the faith of the gospel. We cannot bring heaven on earth if we are living divided lives here on earth. Amen. Hindi po natin madadala ang langit sa ating tahanan pagka ang nakikita nila ay ang kasalanan sa ating tahanan. Paul is challenging us na manindigan, let's stand firm together. Magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo, na tayo ay, ang makikita nila ay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating tahanan. Amen. Magkaroon ng galang sa tahanan. Makilala sino ang authority na nilagay ng Diyos sa tahanan. Makita ng ating mga anak na sinusunod ng authority sinusunod natin ang authority ng salita ng Diyos, na Diyos ang nangunguna at nagpapasakop ang tatay at nagsasubmit ang nanay at sumusunod ang mga anak. Parang hina ng email natin.
Because not unless we follow that authority chart ng salita ng Diyos, it will never be a heaven on earth. Diyos, God must be the head of the home. Amen. Amen? At ang binigyan ng authority po ay ang mga tatay. Amen? Kaya mga tatay, kailangan natin magpakatatag spiritual para mapangunahan natin yung ating mga asawang babae at sila'y magpasakop sa atin dahil alam nila na matatag tayo spiritual. Amen? At makita ng ating mga anak, uy, si nanay at si tatay sumusunod sa salita ng Diyos. Let's work together for the faith of the gospel. Let's work together na makita nila ay yung epekto ng salita ng Diyos na mayroong kapatawaran sa tahanan, na mayroong pagbibigayan sa tahanan, na mayroong pag-ibig sa loob ng tahanan, na mayroong mga tao sa loob ng tahanan na nagpapasakop at sumusunod at nagpapatawad at nagmamahal dahil yan ang epekto ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. Minsan, ano po, natutuwa ako on one side, pero nalulungkot ako on the other. And I hear young people, Pastor, parang mas gusto ko lagi sa simbahan. Ang saya ko marinig kasi alam niya masaya yung spirito sa simbahan. Pero nalulungkot ako kasi gusto niya sa simbahan dahil yung tahanan niya ay hindi niya nakikita yung respeto sa loob ng simbahan. And it should be the way na ang nakikita nila sa loob ng simbahan ay makita sa loob ng tahanan. Heaven on earth. Amen? Alam ko po, pag pinag-usapan ng pamilya, there are so many challenges. But God can make a way. If we will allow God to work in our lives. Amen? Kapatid, let's work together for the faith of the gospel. Number two. I hope you're still listening. Amen? The second way to bring heaven on earth. Look at verse number 28. Grab your Bibles, please. Verse number 28. And in nothing, you see it? And in nothing terrified by your, what's the word? Adversaries, which to them an evident token of what? Perdition. Evident token of perdition, but to you of, what's the word? Salvation. Now, think about that. Evident token of perdition, but you of salvation, and that of God. I want you to realize, number one, let's work together for the gospel, for the faith of the gospel. Number two, let us learn to, where's my notes? Let us learn to trust Christ. Let us learn na ang tahanan natin ay tahanan na tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Perdition there is a word which means magdusa. Alright? Perishing. Maghirap. Now the Bible is trying to say here, and in nothing terrified by your adversaries. Sa bawat tahanan, may pagsubok. Sa bawat tahanan, may suliranin. Sa bawat tahanan, meron tayong adversaries, kaaway. Kaaway natin yung mga bagay na hindi nag-aayos ng ating pamilya. Struggles in life. The Bible says, and in nothing terrified. The Bible is simply saying, huwag tayo matakot sa mga bagay na ito. At look at the Bible, which is to them a token evident of perdition. Sa mga taong walang Kristo sa puso, ito po ay yung oposisyon, yung pagsubok, yung suliranin, is a sign na ikaw ay nagdudusa, nahihirapan kasi may problema, maraming pagtitiis. But I want you to notice, sabi ng Bible, but to you of salvation, and that of God. A reminder here from the Word of God, mga kapatid, pinakikitas dito sa atin ang salita ng Diyos na yung mga nangyayari sa paligid po natin, maraming bagay is out of our control. Those are adversaries. Yung mga bagay hindi natin makontrol sa tahanan, di ba? To them, sa mga taong hindi nila kilala si Kristo, it will make them perish, nadurusa ang pamilya. Pero sa taong nagtitiwala sa Panginoon, you know there will be salvation.
You know how to make heaven on earth in our homes? Learn to trust Christ. Amen. Huwag mo kalimutan may Kristo. Huwag mo kalimutan may Diyos. Na sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng burdens na ating pinagdadaanan, sa lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan, ako hindi po naniniwala na ang solusyon sa pamilya natin ay ang susunod na presidente, senador, mayor, governor, or whatever. I believe ang Diyos ang merong solusyon. Ang problema ng inyong mga anak, mga kapatid, ang Diyos ang solusyon. And you have to trust Christ. Hanggat ang tao ay nagtitiwala, anak, ito ang 1,000, mayos ka. Anak, ito ang iPhone 18 Plus Pro Max to the 3rd degree. Pero ba yun? Akala natin lagi ang pinagtitiwalaan kasi natin material na bagay na ayos sa buhay natin. Pag-aaralin kita sa prestiyosong koleyo. I was coming a school here in Las Piñas. Meron dito, discover ko, yung isang school po dito, ang tuition sa senior high, nasa kalahating milyon. Hindi mo alam, yung anak mo nagkakating classes lang. It is not material possession. It is not a new, 14th birthday mo, bibigyan kita ng motorsiklo. It is trusting Christ. What is faith? Faith is, faith is taking God at His Word. Pagtiwala tayo sa paraan ng Diyos sa Kanyang salita. Pagtiwala tayo sa nais ng Diyos. Husband and wife, you're going through some tough times in your life. Learn to trust Christ. Amen. Huwag ka muna tumakbo sa Bombay. Huwag ka muna tumakbo sa Bianan. Huwag ka tumakbo sa magulang mo. Nainaway ako ng asawa mo. Pinili mo yan. Tumakbo kayo sa Panginoon. Amen. Panginoon, may pinagdadaanan po kami mag-asawa. Panginoon, may problema kami sa amin. Iniyak mo na ba yan sa Panginoon? Hello? That is trusting Christ. Amen? The Bible says, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Salamat na lamang na tayo namulit na sa katotohanan na hindi lamang kaya yan ang sign of the cross at ayos na ang problema natin. It is really depending on what Christ did for us at ano bang pwedeng miracle na pwede gawin ng Diyos sa ating buhay. And to them, it is perishing. May problema, pero alam mo, ang mga suliranin ay pagkakataon para lalo tayong matuto magtiwala sa Panginoon. May problema ngayong anak, dumadaan sa emotional ipakilala mo yung anak sa Panginoon. Mga kapatid, if you want heaven on earth, the solution is, itama natin ang puso po natin sa Panginoon. May banal na Espiritu na gagabay po sa atin. Meron po tayong Panginoon na kaya tayong iligtas mula sa hatol ng impyerno at kaya niyang baguhin ang ating buhay pag tayo natuto at maunawaan natin na ang Diyos ang pag-asa ng ating pamilya. Kung kailan may problema, tsaka mawawala sa simbahan. Kung kailan may problema, tsaka mawawala ang salita ng Diyos. Kung kailan may problema, tsaka natin binibitawan ng Panginoon. It is time for us to trust Christ. Amen. Amen. Matuto tayo magpakumbaba sa Panginoon. Matuto tayo humingi ng tawad sa mga taong hindi nagkakasundo sa bahay. Mas pipiliin yung 3 araw, 3 linggo, 3 buwan na hindi mag-uusap. Sabi ng babae sa asawang lalaki, napapansin mo bang galit ako sa'yo? 1 linggo na kitang hindi kinakausap. Napapansin mo ba yun? Ano sagot ng lalaki? Thank you. Kapatid, may Kristo ka sa puso. Let's have a heaven on earth in our homes. Amen. Sabi ng babae, pag ako talaga hindi mo tinigingan, 3 araw mo ako hindi makikita. Unang araw, hindi siya nakita. Pangalang araw, hindi niya nakita asawa niya. Pangatlong araw, medyo kita niya na ng konti, mga kapatid. Kaya pala 3 araw, hindi nakita, sinapak sa mata, sarado yung mata. Sabihin mo, tagalangit ka. May sapakan ba nangyayari sa langit? Ikapat na araw, medyo nakikita niya na mulat na yung 2 mata niya. You want that home? Look,
Kung tayo Kristiyanong pamilya, at ang kapitbahay natin na hindi Kristiyanong pamilya, at walang nakikitang pagkakaiba, where's heaven on earth? Hello? Where's heaven on earth? Pag ang kasiyahan nila ay inuman, ang kasiyahan nyo ay inuman din, nasaan ang langit? Anong ituturo ng kapitbahay mong langit? Ano makikita nilang pagbabago? Amen. I know this. Kala nyo, tapos yung couples night, may hangover po ako mga kapatid. So I'm really burdened having families. Mahirap tumindig dito bilang isang pastor at isang asawa na andyan yung asawa na nakikinig mo because she knows I'm not a perfect husband. She knows. Huwag ka mag-iiman. She knows we have struggles. Pero iba po yung mananampalataya, you're, the word, striving. You're making an effort. Nagpupursigi ka gumawa ng paraan. Amen? Na kayo ay makilala si Kristo sa inyong pamilya. Mga tatay, let's be that kind of husband that we are willing to trust Christ. Let's be that kind of young people na pinapanalangin. Young people, I always advise this, pag may problema ang inyong mga magulang, huwag ka gigitna. Kasi pati ikaw, hindi mo sila makikita ng 3 araw. Baka 1 linggo mo hindi makita kasi sarado lahat ng mata mo. Ano dapat mong gawin? Punta ka sa kwarto mo at magtiwala at manalangin ka sa Panginoon. Paghahanap ng kakampi, baka hindi lang ikaw hindi makakita ng 3 araw, baka hindi ka rin makalakad ng 5 araw. Hindi mo nauunawaan ang nangyayari sa pamilya. Alam ng Diyos ang pamilya mo. You just have to trust Christ. Ang magulang mo ay hindi ligtas, lumapit ka sa Panginoon, ipanalangin mo sa Panginoon, magtiwala ka na mayroong Diyos na kaya magligtas ng iyong mga magulang. Hindi solusyon ng pera, hindi solusyon ng bisyo, hindi solusyon ng hiwalay, hindi solusyon ng bakayan, hindi solusyon ng away, hindi solusyon ng maraming bagay na binibigay ng salimutan ito. Ang solusyon ay magtiwala sa Panginoon. Amen. Be willing to trust Christ. Number 3, last. Your favorite point, last point. Yun po, kailangan natin matutong manalangin. Like what Pastor Arnold said last Friday, ulitin ko na lang sana yung preaching niya. Hindi natin kaya baguhin ang asawa natin. Hindi na kaya baguhin ang anak mo. Kahit kilipitin niyo yung braso niyan, magbabago ka na! Opo, pag natanggal mo yan, ganun pa rin. Bali yung buto, pero ganun pa rin siya. Sarado yung 2 mata, pero loko-loko pa rin. Di ba? Hindi kita bibigyan ng bakong, ganun pa rin yan. Loko-loko walang bakong pa rin. Di ba? Ay, sino na pwede hindi ko kayo baguhin. Kahit linggo-linggo natin, pag-usapan itong bagay, hindi ko kayo. Ako'y nagtitiwala lamang na mayroong salita ng Diyos na magbabago ng ating Diyos. I'm praying every family. I don't know what you're going through. I don't know anong pinagdadaanan natin. I'm encouraging you to ask counsel and advice. Pero salamat, meron ng pulpito na nagbibigay sa atin ng counsel and advice. And the best way we can do it is trust Christ. Really, Panginoon, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng aming pamilya. Hindi ko alam paano susolusyonan ang aming problema. Hindi ko po alam paano babait ang aking anak. Hindi ko po alam paano maliligtas yung aking asawa. Panginoon, hindi ko po alam paano ko mapapatawad. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad. Pero Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ano ang magagawa mo sa akin ay aking susundin. You will see a taste of heaven. Amen. Tayo maging uri ng Ma'am Weng, heard the testimony Ma'am Weng last. Tayo maging uri ng Kristiyano. Praise the Lord, nagbabago. Testimony Ma'am Weng Friday. You heard that? Sisimba. Late na. Hindi na sumimba. Nagala na lang. Oh, pero counted yun. Nagsimba na lang yun. Kung tunay tayo nagtitiwala sa Panginoon, tratuhin natin ang Diyos na tunay na siya ang magbabago ng buhay natin. Trust Christ. Amen. Panalangin mo sa Panginoon. Huwag mong daanin natin bilang isang mananampalataya na tagalangit at mayroong Diyos na nagbabago ng buhay. Amen? Huwag mo isumbong yung asawa mo sa anak mong 5 years old.
Yung tatay mo kasi. Yan natin kasi. Sa 5 years old mo sinumbong. Ano mangyayari sa utak ng 5 years old? Yung tatay ko, lang kwentang tatay ko, hindi na ako makikinig dito. Eh yung tatay, sa anak din yung 5 years old nagsusumbong. Sino ba kakampihan ko dito? Yung na sa bahay na to, wala na akong kakampi. And you're messing a home. Amen? I don't have all the ingredients. But one thing I know, pag tayo ay natutong magtiwala sa Panginoon, He will make things right. Lastly, number 3. Sinabi ko na yung kanina, joke lang po yan. Number 3. Look at verse number 29. Alright, mukhang lumakas yung sound system natin. Verse number 29, ginigising po kayo ng operator. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to, what's the word? Believe on Him, but also to, there's the word, suffer for His sake. Interesting, but a third way to bring heaven on earth is for Christians to learn to suffer for Christ. Okay? Marami po sa atin dito ay hindi natin nakikita yung pag sinabi po nating suffer, hindi po hapunan, alam po, gutom na po kayo. When we talk suffer, may pagtitiis. May kaakibat na pagtitiis bilang mananampalataya. Amen? Kaya nga sabi po ng Biblia dito, binigyan tayo in behalf of Christ not only to believe. So ang Diyos ay hindi lamang po tayo binigyan ng pananampalataya kay Kristo, pero binibigyan niya rin tayo ng, I like that word, opportunity to suffer for Christ. Now, let me clarify this, alright? Hindi po lahat ng pagtitiis natin sa mundong ito sa mundong ito is bringing heaven on earth. Because, ano po ba, marami sa ating ano ba Tagalog ng suffer? Pagdurusa, okay, pagtitiis ay really hindi para sa Panginoon. Tama? Marami po sa atin ay nagtitiis dahil may mga maling choices tayong ginawa. Hindi naman para sa Panginoon. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Maling choices natin yun. Alright? Yung iba po sa atin ay nagsasuffer dahil may mga taong gumawa ng kasalanan laban sa atin. May ginawa tayong kasalanan laban sa kanila. Yung iba po sa atin ay nagsasuffer dahil hindi natin alam yung mundong pinasok natin and we should have known better. Alright? Nagsasuffer kasi hindi tayo nakinig sa warning sa atin. Now we're suffering. Mga tao nagdurusa ng karamdaman kasi hindi ka nakinig sa warning na ang sigarilyo hindi mabuti sa'yo. Ang alak hindi mabuti sa'yo. O ngayon nagtitiis ka, hindi mo pwede sabihin ako'y nagdurusa para kay Kristo. No! Yan yung consequences ng mga kasalanan natin. Ay ako nagdurusa para sa Panginoon kasi naglayas ako sa bahay namin. That's your suffering because of our wrong choices. But that suffering for Christ ay nangyayari po pag tayo natutong manindigan sa Panginoon at tayo ay sumunod sa Panginoon. Pag sinasabi mo nagtitiis ka para kay Kristo, ang dahilan ng pagtitiis mo ay related dahil sumusunod ka sa Panginoon. Dahil maraming pamilya pag nagtitiis na para sa Panginoon, binibitawan na nila ang Panginoon. Binibitawan na nila ang simbahan. Tinatawanan na siya ng kumpare. Natawanan ako ng kumpare na sa pag-church natin. Huwag na tayo magsimba. Ayaw na natin magdiis para sa Panginoon. Natawanan na ako ng mga kaibigan ko kasi hindi na daw ako nakikilaro sa kanila. Hindi na ako nasa simbahan na lang lagi kada Sunday. Nakanek tayo lagi. Pagtitiis para sa Panginoon. Tinatawanan ka yung people kasi lahat kami may boyfriend na. Ikaw wala pa. Lalaki ka. Okay? Hindi ka sumusunod sa impluensya ng sanlibutan. And your friends and your classmates are mocking you. Nagtitiis para sa Panginoon. Amen. Inuusig pero nagpapatuloy, mga kapatid. Pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, we will expect na magsasakripisyo tayo ng ilang pleasure ng sanlibutan ito. Magsasakripisyo tayo ng ilang convenience ng sanlibutan ito. Magtitiis tayo na minsan yung hinahanap nating karampatan para sa atin ay hindi natin makukuha. Pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, asahan natin, mga kapatid, that we will suffer some things of this world, but in the long run,
makikinabang tayo ng ngiti ng Panginoon. Huwag yung konting hirap lang bilang Kristiyano pamilya, tatakbo ka na sa kalayo sa Panginoon. Para tayo mga Israelita, nung nahirapan na, nung nasa Egypt sila, Moses, ilabas mo kami sa Egypt. Nung nasa labas na at nakikita nila parang ang hirap, nagugutom, nagtitiis, Moses, mas masarap pa doon sa Egypt, ibalik mo kami doon. Ayaw magtiis para sa Panginoon. Nalilimutan mo na mayroong Diyos na nagtiis para sa atin, para ikaw ay maligtas. You want a taste of heaven on earth? Let's learn to suffer for Christ. Pag tayo nagpapatawad sa mga tao na hindi karapat-dapat ng kapatawaran, pero magpapatawad ka dahil yun yung tama, nalulugod si Kristo sa atin. Amen? Pag sinusunod natin ang mga husband and wife, you made commitment last Friday. Susubukin yan. Dadaan yan sa apoy. And it will be hard. But we will suffer for Christ and keep those commitments. You will taste a heaven again. Nagbumold tayo ng maraming kabataan na ngayon na ayaw na mahirapan. No? Ayaw na mag-aral. Gusto mangopya na lang. Magka-copy-paste na lang. Pupuntahan na lang si AI. Diba? Hahanapin na lang, maghahanap na lang sa online ng kukopyahin niya. Magka-copy-paste na lang. Ayaw mahirapan ba? Ayaw magtiis. Ayaw mapagod. Yayain mo magbas. Yung isang beses, may mga kabataan yung sa San Pedro, may practice sila ng basketball. Sabi ng coach nila, nasaan yung isang player natin? Ano po sa bahay? Kung kala may practice tayo. Ayaw po, naglalaro na lang ng basketball sa cellphone. Ayaw mahirapan. Nakalungkot if we will have Christians in homes na ayaw ng inconvenience para sa Panginoon. Haba service, wag na lang. May afternoon service pa, wag na lang. May tithes pa, wag na lang. Ayaw magtiis para sa Panginoon. Pero kaya natin magtiis para makabili lang ng rubber shoes, para makapag-Mall of Asia lang, para makapag-outing lang sa malayong lugar. Kapatid, kung meron mong napakagandang investment so we can have a heaven on earth, that is suffering for Christ. Sabi ng Biblia, mawawala ka ng mga kaibigan sa mundo dito. Pero nung naligtas ka, dumami ang kaibigan. Mawawala yung mga barkada mong kainuman. Pero nung naligtas ka, papriya, nakita nyo ba mga tatay? Ilan ang mga kapwa tatay mo na kainuman mo ng iced tea na lang? And you learn to suffer for Christ. Tatawanan kasi, buong pamilya kayo nagbibigay ng babasahin, nag-aakay ng kaluluwa. Sabihin. Because we want to create a heaven on earth. In 2 Peter chapter number 2, sabi ng Bible, 2 Peter chapter number 2. I'm almost done. Alright? 9:30 pa lang naman. Amen? 2 Peter chapter number 2. Look at verse number 19. The Bible says 19. No. Sorry. Chapter number... Tao lang po, nagkakamali. Chapter number 4. 1 Peter chapter number 4. Sorry. 1 Peter chapter number 4. Okay? 1 Peter chapter number 4. You got it? Amen? 1 Peter chapter number 4, verse number 15. But let none of you, what's the word? Suffer as a murderer, as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Kung magdurusa ka, huwag ka naman magdusa dahil pumatay ka, nagnakaw ka, gumawa ka ng masama. Alam niyo ba yung busybody? Sa simpleng Tagalog, dahil pakailamero ka ng buhay ng ibang tao? Huwag ka magdusa kasi chismosa ka. The Bible says, but if you will suffer as a what? Verse 16, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin in the house of God. And if it be first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? You know what the Bible is trying to say? Darating ang panahon, ang hatol ng Diyos ay sa tahanan natin. Paano ka ba nagtitiis? At kung yung hatol na yan ay magsisimula sa atin,
tayo nagtitiis para sa mga bagay na sanlibutan. Sabi ng Biblia, ano nang mangyayari sa mga taong hindi nakakakilala kay Kristo? Paano pa nila makikilala kung ang tahanan natin ay hindi nagtitiis para sa Panginoon? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. You see, pag ang Diyos ang naghahari sa iyong puso, there's heaven and earth. Pag ang Diyos ang naghahari sa inyong mag-asawa, there is a heaven and earth. Pag ang Diyos ang naghahari sa inyong pamilya, there is a heaven on earth. I'm excited to go to heaven. And I'm glad God has given us opportunity to have a heaven on earth. Heaven on earth, hindi dahil maraming pera, mayaman, may bagong sasakyan, may bagong gadget, dahil lahat po yan ay mawawala. It's a heaven on earth because ikaw bilang mananampalataya, nangunguna si Kristo sa inyong pamilya. Natututo tayong magtiwala sa Diyos at natututo tayong magtiis para sa Panginoon. O tatay, anong klaseng pamilya ang gusto natin? Anong klaseng atmosphere ng tahanan? Parang impyerno na meron laging weeping and gnashing of teeth. Lagi na lang may nagbubulyawan, lagi na lang may nagsisigawan, nagliliparang kaldero, kaserola. Mamaya pati anak mo nalipad na. Or would you have a taste of there'll be peace. There's real contentment. Because there's Christ. We are trusting in our homes. Sabi ni Pastor Pablo, let your conversation, let your behavior, ang pamumuhay natin, let it be worthy of the gospel of Christ. Ang pamumuhay natin sa mundong ito, makita yung epekto ng ebanghelyo ng kaligtasan na ating tinatawag. You want heaven and earth? Let's put Christ in the center of our homes. Dati meron po kami sa bahay nakalagay, Christ is the unseen host of this home. Hindi po siya dapat bisita. Siya dapat ang leader ng ating tahanan. Amen? Tayo po tayong lahat dakilang Diyos. Lord, salamat po what we heard last Friday, what we heard today. I pray, God, ang salita niyo po ay mahuna at gumabay po so that we can have a taste of heaven in every homes. Bigyan niyo pong wisdom ang mga tatay, bigyan niyo pong wisdom ang mga nanay na magtulungan po, Panginoon, mag-build ng isang Kristiyanong tahanan na natututo po kaming magtiwala sa inyo, natututo po kaming magtiis para sa inyo, natututo po kami na maging sentro ay ang Kristo na nagbago ng aming buhay. I know it is hard, it's a challenging truth, but I know it is possible because we have the Word of God. Kaya po kumilos sa aming invitation ngayong umaga, magligtas po ng mga kaluluwa, magbago po kayo ng buhay o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po sa aming mga bisita, we just have 3 visitors this morning. We have second-timers, third-timers. Make sure we approach them. Make sure kausapin po natin sila at bigyan linaw po natin sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Kung meron po mga Kristiyanong nais sumunod sa tubig ng bautismo, let's follow the Lord in water baptism. It pictures so much. And it is a public confession that we are free from the power of sin. Kausapin po natin ating mga bisita ngayong umaga. Husband and wife, families, young people, mahal ko kayo sa Panginoon. I want you to have a heaven on earth in your homes. Tama na ang sisihan. Tama na ang turuan. Tama na ang samaan ng loob. Pangunahan natin si Kristo sa ating tahanan. Ayusin natin. Settle natin kapatid. Makikita mo ang pagpapala ng Diyos sa inyong pamilya. Hindi natin mababago ang tatay, ang nanay, ang anak. Tayo ang magbabago sa ating sarili. And then we can have a heaven on earth. Invitation song is being played. God spoke to your heart this morning. Tama natin ating puso. Husband and wife, will come to the altar. You talk to God this morning. Husband, bring your wives. Talangin kayo sa Panginoon. I know it's hard. Pero may Diyos tayo. May salita ng Diyos tayo. Let's have a heaven in every home.
Amen. We sang a song last couple nights. Is that kasi messenger ba yun? Pamilyang sama-sama. I need the lyrics. Dali po Turo natin dito. Dali ho Hindi ko na mapiprint. Ngayon po, papayagan po kayong mag-cellphone. Nahanap ko yung lyrics Ano po yun? Lyrics? Ayun, yun. Kaya lang, ano ba gagawin natin? Sino po? Pinpin nyo ba? Pakipicture na lang po. Pakisend na lang sa area. Turo mo po kayo ng kanta. Christian song. Okay na. Awitin po natin ito Pamilyang sama-sama. Maganda po ito awitin sa bahay. Amen? Isend na lang po sa area. Alright, pwede na po kayo magbukas ng cellphone. Ito muna wala mo ng iba. Okay, mamaya na yung shopping nyo. Shopee. Yan, sa area to wala ka. Alright, let's all stand up please. Let's try to sing this song. Who knows the song? Parents, he knows the song, right? Isang pamilya. Tama ba? Okay, sige, ready. Intro. Tama ba? Dali lang, wala pa. Ready, sing. Kami isang pamilya, nagmamahal ang tunay. Si tatay at si nanay, si Kristo ang gabay. Si ate at si kuya, laging sumusunod. Talaga lahat. Si lolo at si lola, saya laging dulot. May gawaing bahay man, trabaho o eskwelahan, di makakalimutan pumunta tuwing linggo sa simbahan. O kay saya ng pamilya sama-sama, sa hirap at ginhawa, iyak o iyakan, masaya ang pamilyang sama-sama. Pag si Kristo ang sentro ng tahanan. Sige, kami isang pamilya, palaging nag-aaway. Minsan may pagalit, minsan mga pangarap. Panginoon ni Jesus sa amin, sa isip at sa puso ang nasagawa. Umaraw o bumagyo, matatag pamilya ko. Pagmamahal ang totoo dahil may Kristo sa aming puso. O kay saya ng pamilya sama-sama, sa hirap o ginhawa, masaya ang pamilya sama-sama. Pag si Kristo ang sentro ng tahanan. Alright, ulitin po natin. Practice po yun, practice. Okay? Grab your copies. Pamilyang hindi samak-sama, ha? Sama-sama po yan. Alright? Magsama-sama tayo. Make sure you share your copies with everyone. Alright? Ready now? Ready? Mas mabilis po. Ready? Sing. Kami isang pamilya, nagmamahal ang tunay. Si tatay at si nanay, si Kristo ang gabay. Si ate at si kuya, laging sumusunod. Si lolo at si lola, saya laging dulot. May gawaing bahay man, trabaho o eskwelahan, di makakalimutan kung
sama-sama. Pag si Kristo ang sentro ng tahanan. Kami isang pamilya na laging nag-uusap. Minsan ay magaling, minsan mga pangarap. Ang ibig ni Jesus na aming nakikita sa isip at sa puso, lalo na sa gawa. Sentro ng tahanan. Amen. Great song, amen? Pag may nagbubuntala na ho sa bahay, kantahin nyo lang po ito. Alright, and I believe God is designing a Christian home, a good, godly home. And that is possible because we have the Word of God. Amen? Amen. Kayo po ba'y pinagpala ngayong umaga? Amen. Thank you. Manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for the Word of God. Help us to strive together for bringing heaven in our homes. Panginoon, ang Diablo po is ruining homes, but let Christian homes be different. Help us to have God in our homes. Basagin niyo po ang mga yabang, basagin niyo po ang mga bitterness, basagin niyo po, Panginoon, ang mga di pagkakasundo. And I pray, O God, that the message this morning will rent together some homes who are falling apart, O Panginoon. Marahil may mga kabataan dito, matagal nang hindi kinakausap ang kanilang mga magulang, mga kabataang rebellious sa kanilang puso, mga mag-asawa po, Panginoon, na mayroong alitan. I pray that you will help them build a godly home and let God be present in every home. As we reach the world with the gospel, tulungan niyo po buong tahanan ay sama-samang magmahal sa kaluluwa, O Diyos. Bless niyo po ang preparation po namin as we go to our mother church this afternoon. Gatan niyo po ang bawat sasakyan, bawat driver po, Panginoon, pagtibayin niyo po and give us revival in our hearts. Salamat po sa mga naligtas. Salamat po, Panginoon, sa mga desisyong ginawa ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All the people say? Amen. Sino pong sasama mamayang hapon? Raise your hand. Raise your hand. Make sure you coordinate with your respective areas para alam po nila ang bawat sasakyan. Alright? God bless you po and word is peace.